Yo, what up? Good day, this is Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So, for today's vlog, pag-uusapan naman natin yung top 6 na 150cc scooter ngayong 2020 nagdaan para sa akin. This is all my personal opinion. So, magkakaiba naman tayo ng opinion. Pero kung gusto nyo malaman and via request na rin ng ating mga netizens, let's get right to it. So yun, netizens, Happy New Year sa inyong lahat. Bago tayo mag-umpisa, disclaimer lang. Itong lahat ng masasabihin ko ay base lang sa aking personal opinion. And also, nag-research ako, binalikan ko yung mga na-review ko na 150cc, 155cc category na scooter or automatic transmission na motor ngayong nagdaang 2020. And i-compile ko lang kung ano yung mga sa tingin ko the best sa akin. So, nirank ko siya from top 6 to top 1. So, again, magkakaiba naman tayo ng opinion. Alam ko yung iba sa inyo baka hindi sumang-ayon sa akin or yung iba baka gusto lang malaman kung ano yung say ko as a motorcycle enthusiast, motorcycle rider, and also motorcycle media. Nagre-review din tayo ng motor. At the same time, nagmo-motovlog din tayo. So, ito yung mga personal opinion ko lang din. Ginawa ko, pinagsama-sama ko yung mga information na base dun sa aking files na mga ginamit noong nag-review ako. And pinagsama-sama ko siya and yun, pati yung mga technical na mga specifications ng motor na to is babanggitin ko. So, wala na pa tumpik-tumpik pa. Let's get right to number 6. Number 6 will be the Honda Click. Number 6 is Honda Click 150 Game Changer. 150i Game Changer. So, ang SRP neto guys is 98,900 pesos. Sa lahat ng babanggitin kong 150cc dito, tangi ito lang Game Changer na 150cc ang walang ABS. Ito lang ang walang ABS. So, lahat ng babanggitin ko mamaya, ABS na. Lahat din ng babanggitin ko ngayon is FI na or fuel injected na itong mga motor na to. So, matitipid na rin sila sa gas. And yun, Honda Click 150i Game Changer, 98,900 yung kanyang SRP. Liquid cooled, single overhead cam, 2 valves, single cylinder. And meron din siyang ISS or idling stop system na kung saan pag huminto ka, mamatay yung makina ng motor, tapos mag-throttle ka lang, mag-gas ka lang, is bubukas na ulit. So, dagdag tipid din yun. So, ang kanyang average fuel consumption is 52 kilometers per liter. It still may vary, depende pa rin yan sa inyong throttle control, throttle hobby ninyo, kung kayo ba yung walwalero mag-gas or ano lang, chill ride lang. And also kung mabibigat din lagi ang angkas ninyo and yung kargada ninyo. So magkakaiba pa rin yun. Ang maximum horsepower is 13 HP at 8,000 RPM. Ang maximum torque is 13.4 Nm at 5,000 RPM. Habang ang top speed nito is nasa around 120 km per hour. Depende pa rin yan sa rider's weight, sa condition ng kalsada, pataas ba, pababa, all that stuff. So magkakaiba yan. Ang kanyang seat height is very friendly din, abot kahit around 5'2". Actually, abot to kahit around 4'8", depende yan sa inyong driving skills. Dahil ang kanyang seat height is 769mm. Ang kanyang seat storage is 18 liters. So, depende, kasi ang full face helmet, depende sa design. And, ang kanyang fuel tank capacity is 5.5 liters. Marami ka nang may lalagay, 5.5 liters na. Pero maliit lang yung Click. Ang gusto ko dito sa Click is, madali siyang isingit sa traffic. Very nimble siya. And maganda din ang handling nitong Click na to. And sa itsura naman, depende naman tayo ng paningin, magkakaiba naman tayo ng paningin. Pero ako napupugian ako sa kanya kasi yung Click 125 pa nga lang, di ba? Yun nga lang, ang medyo parang good side, downside sa akin kasi magkamukha sila ng 125. So minsan yung mga taong hindi naman ganun kagagaling sa motor is hindi nila ma-differentiate kung 150 ba yan o 125cc ba yan. Unlike sa atin, siguro kayo, alam nyo na rin yung color variant. Pag sa kulay, nakikita ninyo kung 150 ba o 125cc. And alam ko ngayon yung bagong decals may nakasulat na rin na 150cc. So,
ayun lang, parang mas mahirap siyang i-differentiate. So, minsan, naka 150 ka, mas mahal yung bili mo, pero mapapagkamalan ka pa rin 125 kasi mas common, madami kang kamukha kumbaga. Yun lang yung pinaka, para ayoko kasi ng ganun, sa akin lang yung personal ko lang yun yung parang sobrang dami nyo doon sa area ninyo. Pero di naman maiiwasan kasi pare-parehas naman tayo nagmumotor doon sa area na yun. So, di pa rin maiiwasan. But just for me, mas okay sa akin yung medyo konti lang yung kaparehas para medyo hindi ka masyado basta hindi ka masyado parang medyo angat ka, yun, parang medyo angat ka sa iba. Yun lang gusto ko. Pero pagdating sa pinakasingatan sa traffic, pinaka nimble para sa akin, ito, top 6, 150cc na Honda Click Game Changer. So okay na okay siya. Keyless na rin to, by the way. Yun lang, wala pa siya, non-ABS pa to. And ang kanyang weight is 106 kilograms lang. So kahit lady rider, kayang-kaya tong motor na to. Ayun, may re-recommend ko din siya sa mga beginners. At the same time, dahil 150cc na nga siya, hindi ka na mabibitin sa arangkada. Ang gulong is 14, ang wheels is 14 inches. So, okay na din. No, hindi maliit ang gulong. So, okay siya. Okay siya. Let's get down to top 5. Top 5. Top 5 is the Honda PCX 150. Kung mapapansin niyo kasi Honda talaga, ang dami nilang nilabas na 150cc pagdating sa automatic category. So, mostly, ang taas ng kompetisyon pagdating sa Honda and sa other brands. Actually, ang naglaban lang naman dito sa top 5 ko is Honda and Yamaha. Yun lang kasi ang alam ko na 150cc. Ang na-try ko din personally na automatic na motor ngayon nagdaang 2020. So, ayun, Honda PCX 150. Ito naman ABS na to. Ang SRP nito mas mahal, 133,900. Mas lamang siya kay Click pagdating sa top speed. Ang Click, di ba, 120 lang. Ang PCX, kaya niya umabot ng 123 kilometers per hour. Pero depende pa rin yan sa driver, of course. Sa driving skills, also sa weight, sa condition ng kalsada, all that stuff. Ang kanyang maximum horsepower is 10.8 kilowatts at 8,500 RPM. Mas lamang siya ng 500 RPM sa Click. At the same time, ang maximum torque niya is 13.6 Newton meter at 6,500 RPM. So, yun. Medyo mas lamang siya sa RPM and also sa torque. Ang torque niya mas lamang ng 0.2 na Newton meter kaysa sa Click. No? So, pagdating sa RPM, sa revs per minute, mas lamang itong si PCX. Okay? Yung Click kasi, 5,000 RPM sa torque. Tapos, ang PCX, 6,500 RPM sa torque. So, medyo may difference lang sila sa torque. Pero sa pagkakalam ko, almost same lang din yung engine nila. Pati yung specs, ganun din. Liquid-cooled, single overhead cam, 2 valves. So, matipid sa gas. 4-stroke, single cylinder. So, yan, matitipid sila sa gas. Ang average fuel consumption naman ni Honda PCX is 51.3 kilometers per liter. So, ganun siya katipid. Si Click is nasa 52. Depende pa rin yan sa driver. This is also sa weight. So, hindi naman sila nagkakalayo actually sa average fuel consumption. Depende talaga yan sa gamit ninyo. Since medyo mas mabigat tong si PCX, siguro sa real world na gamit is mas malakas yung tendency na mas malakas siya sa gas compare sa Click, of course. Pero yung makina, parehas lang silang 2 valves. So, parehas siyang matipid sa gas. Ang kanyang weight, ang weight ng PCX is 131 kilograms. So, mas lamang siya ng around 30. Hindi naman, mga 27, ganyan, 26 kilos yung lamang niya halos kay Click. So, mas mabigat siya, pero hindi naman siya OA sa bigat na hindi na kayang i-drive, lalo na ng mga medyo payat na driver or parang feeling mo, pang malaking tao lang siya. Hindi naman. Okay din siya for beginners. Pag na-drive mo na siya, talagang tuloy-tuloy na. And ang hatid naman ni PCX compared kay Click, mas mataba to, mas malapad. So, mas mahirap tong sasingitan sa traffic. Pero depende kung nakasanayan mo na, baka mas magaling ka na sumingit sa traffic. Pero 14 din yung wheels niya. 14 inches din ang wheels. So, parehas lang sila ng gulong. Kaya, medyo maganda din ang handling nila. Merong umpisa, may dulo. As 14, yun talaga parang average. 14 wheels. Magkakatalo na lang sa size ng gulong, of course. Tapos, mas malaki ang fuel tank capacity nito. Ang fuel tank capacity ni PCX is 8 liters, habang ang kanyang seat storage naman is 28 liters. So, ganun kalaki yung seat storage ni PCX. Again, ang helmet magkakasya, depende pa rin sa design. No, may mga helmet na nagkakasya, may mga helmet na hindi. So, depende talaga siya sa design.
Okay, so ang kanyang seat height is 764 mm. Mas mababa siya ng 4 mm compared kay Click. So, mas Pinoy friendly itong si PCX. And again, sabi ko nga sa mga beginners, as long as abot ng paa ninyo yung sahig is kaya nyo siyang i-drive, or hindi kayo dapat mag-hesitate na i-drive siya. Ibig sabihin, mas madali siyang i-maneuver or mas madali siyang gamitin compared sa hindi mo abot yung sahig. Syempre, kapag nasa traffic situation ka na, ilalapag at ilalapag mo yung iyong paa. Ito yung iyong isasangkalan doon para mabalanse mo yung motor. Hindi naman sasabihin ng iba, wala naman yung bigat-bigat na yan, hindi mo naman bubuhatin ng motor. Paano kung traffic nga, di ba? Kung traffic, syempre, bubuhatin mo pa rin yung bigat noon, ibabalansin mo siya, nakakalang yung paa mo. So, malalaman mo pa rin kung mabigat o hindi yung motor. So, it still matters. So, sabi ng iba, huwag mo kasing buhatin, bakit mo tinitingnan kung mabigat, huwag mo buhatin. Hindi mo naman talaga bubuhatin. Dami talagang niloso pa ng mga viewers Pero, okay lang, kanya-kanya naman tayo ng opinion Kung gusto nyo buhatin ng motor nyo, go lang. Support ko kayo dyan, guys. So, yun lang. Kung medyo comfort naman ang inyong habol, and also safety, kasi ABS ang unahan na brake neto ni PCX, pero ang likodan niya, na drum brakes pa din. So, kung gusto niyo ng dagdag safety at the same time, comfort in riding, kasi pang touring tong si PCX, so, go for the PCX. Pero kung gusto mo naman yung nimble, pang araw-araw na madaling isingit-singit sa traffic, go for the Honda Click. And at the same time, kung malalayong biyahe, PCX talaga. Masarap gamitin yan, PCX. Yun nga lang, pagdating sa traffic situation, medyo mas maninibago ka kasi mas malaki nga siya. So, mas mahirap magsingit-singit. So, yun. Depende sa'yo kung saan mo gustong gamitin. Kung mahilig ka mag long rides, go for the PCX. Siguro naman, kung talagang mas lamang yung paglo-long rides mo, is magiging okay ka na rin sa PCX kahit sa traffic situation. Masasanay ka rin, kumbaga. Yun lang, yun nga lang, kung halimbawa mga Lala Move ka, ganyan, o kaya deliver ka Food Panda, ganyan, Grab Food, mas okay sa akin si Honda Click. Yun nga. Pero pag sa safety, si PCX, and comfort, PCX. So, depende sa needs ninyo kung ano yung gusto ninyong bilhin. So, just comment down below kung alin sa dalawa mas gusto niyo. So, let's get down to top 4. Top 4. Top 4 will be the Honda Airblade 150. So yan, sabi ko nga sa inyo, sobrang dami nilabas ni Honda. Halos magkakaparehas lang sila ng makina. Ito ay liquid cooled din, 150cc, 2 valves din, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder. Pare-parehas sila doon sa category na yun. Nagkakatalo lang sila sa maximum power and sa torque. Ang maximum power ni Honda Airblade is 12.9 HP at 8,000 RPM. Habang ang maximum torque naman niya is 13.3 Nm at 5,000 RPM. So, parang halos dikit siya kaya Honda Click. Ang pinagkaiba lang kasi ni Honda Airblade is mas mas safe kasi may ABS na yung unahan niya. So, parehas lang sila, yung tatlo na yun, lahat yung keyless na, lahat sila FI na, and lahat sila liquid cooled na. So, very efficient tong mga to pagdating sa long rides. Pero, personal favorite ko dun sa tatlo, kung ikukumpara mo yung tatlo, kaya nga siya top 4 ko, is yung Honda Airblade. Kasi okay yung okay yung size niya. Madali siyang isingit sa traffic. At the same time, malaki pa din yung kanyang seat storage. Ang seat storage niya is 22.7 liters. Kasya din ang full face helmet, depende na lang sa design. Ang kanyang seat height, very friendly din sa ating mga Pinoy, 773mm. Pero siya yung pinakamatangkad ang seat height dito sa tatlo. Sa compare sa Click, ang Click is 769 lang. Ang Honda PCX is 764mm, habang ito naman is 773. Medyo mataas siya. Ako naman medyo mas gusto ko yung mas mataas na seat height. Basta abot ko pa din. So, I'm around 5'3", lahat to abot ko. And yung mga mas mabababa pa sa akin, ang reference ko kasi pag 5'3" abot ko, for sure abot ng mas matatangkad sa akin. At the same time, kung shorter riders naman, ang pinaka baseline ko is 4'8". Kung abot kong 5'3", maaabot din ng 4'8". Depende sa driving ability or experience ng magdadrive. So, Honda Airblade, nagustuhan ko siya. Ang kanyang fuel tank capacity is 4.4 liters, habang ang kanyang average fuel consumption naman is 47 kilometers per liter. So, matipid din siya. So, yun, depende nga yun. Ito, magkakaiba to ng nakuha Magkakaiba ako ng nakuha. Dun sa Click, mas matipid yung nakuha ko, PCX. Pero depende pa rin yan talaga sa gamit. Dito, 47 kpl yung akin nakukuha. Tsaka,
Basta, okay ang feeling ko. Between dun sa tatlo, Airblade ang pinakagusto ko. Bukod sa safe na dahil may ABS, kung magmimili ka between Click or Airblade mas gusto ko. At the same time, medyo kakaiba din yung kanyang itsura. Formado na din siya for me. Maganda yung ganong forma, nagustuhan ko. Tapos, ang kanyang top speed is 120 kph. Ang PCX, ang top speed niya, 123 kilometers per hour. Habang yung Honda Click 120 din. Parang parehas lang sila. So depende pa rin yan sa rider's weight, all that stuff, kagaya ng mga sinasabi ko nung nauna. So depende pa rin yan sa driver. Pagdating sa looks, magkakaiba tayo ng, parang feeling ko mas pogi pa si Honda Click. Pero minsan may ibang flavor or parang may ibang dating din na binibigay ito si Honda Airblade eh. So kayo, ano sa palagay niyo mas pogi sa dalawa, Airblade o Click? Just comment down below. Meron kasi akong feeling na kapag yung black ng Airblade, ma-appreciate mo lang siya kapag natitigan mo ng malapitan. Pero pag nagda-drive siya tapos color black yung binili mo, para siyang regular lang na motor na hindi mo lang masyadong kakaiba, walang masyadong bongga kumbaga. Pero kung red tsaka yung blue, head turner para sa akin. So yun, sa kulay pa rin nagkakatalo. So better be good in choosing the color na palagay ninyo head turner, or depende sa inyo kung yun talaga taste ninyo, then go for it. Ako lang yun, personal choice ko. Red, favorite ko sa Airblade red. Sa Click, color black naman. Sa Click, sa PCX, gusto ko din yung black. And yung pearl white, gusto ko yung kulay na yun. So let's get down to top 3. Top 3 na tayo. My top 3 is Yamaha Aerox 155. So, ang Airblade pala, by the way, ang kanyang SRP is 109,000 pesos. Ang Aerox naman, ang kanyang SRP, sa standard version, 102,900 pesos. Sa ABS version naman, or sa S version, is 122,900. Habang sa Doxu, yung ibang yung decals niya, iba yung kulay niya, yung Doxu is 124,900 pesos ang SRP niya. So, ito, parehas din nilang mga nauna ko nabanggit. Liquid cooled din siya, 4-stroke, single overhead cam. Pero, ang pinagkaiba niya is 4 valves siya. Unlike dun sa mga nauna is 2 valves lang. So, meron siyang may extra power siyang nadagdag compared dito sa tatlong nauna. But at the same time, mas malakas nga lang siya sa fuel consumption. So, medyo mataas naman tong Aerox. Ito yung pinakamataas yata dito sa lahat ng isasabihin ko. Ang Aerox is 790 ang kanyang seat height. Pero abot ko pa din. And medyo mahihirapan ka mag-angkas sa Aerox, by the way. Kasi medyo nakaganon yung yung angkas niya. Ito yung driver, ito yung angkas. Medyo pa ganon. So kung maliit ka, tapos tiptoe ka na sa Aerox, is mahihirapan ka ding mag-angkas. Lalo kung medyo mabigat yung angkas mo. So, consider niyo rin yung mga ganong bagay sa height ninyo. Pero abot ko siya, 5'3", makakapag-angkas pa rin ako. Ngayon nga lang, medyo mahihirapan ako. So, 1-cylinder din siya. Ito naman is 155cc. Yung mga Honda na nabanggit ko is 150cc lang. Ang kanyang fuel tank capacity, medyo bitin ako. 4.6 liters. Dahil ang kanyang average fuel consumption is naglalaro sa 43 kilometers per liter. So, medyo mas malakas siya sa gas compared sa mga nauna ko nabanggit. Pero yun nga, kapalit naman nun is yung power. And malaki yung gulong niya. 14 wheels din, pero yung gulong niya malaki. So, yung kasya sa kanyang gulong is malaki. Maganda ang malaking gulong sa stability pagdating sa high speed. And also, yung hatid naman na Aerox medyo sporty. So, madali din to isingit sa traffic kasi medyo aggressive, pero upright sitting position pa din yung hinahatid niya na riding posture. So, okay pa rin siya sa akin pagdating sa singitan sa traffic. Walang problema, kaya-kaya pa din sa singitan sa traffic. And also, at the same time, stable siya sa high speed. So, ang top speed ni Aerox is 125 kilometers per hour. Ang kanyang seat storage naman is 25 liters. So, kasya din ang full face helmet. Depende naman yan sa design. So, depende talaga sa design, guys. So, hindi natin pwede sabihin na kasya ng large helmet, all that stuff. Depende yan sa design. Tapos, ang maximum power nito is 11 kilowatts at 8,000 RPM. Habang ang maximum torque naman is 13.8 Newton meter at 6,500 RPM. Pero, halos, minsan nga, mas malakas pa yung horsepower nung mga una ko nabanggit. Pagdating sa numbers if we were gonna be very specific. Pero kung ida-drive mo na, okay talaga si Aerox pang malakasan. Yun nga, pag napapanood nyo si Motodeck, talagang ang lalayo ng biyahe niya. Pero
At the same time, kayang-kaya siya. Pang durability talaga, durability wise. At the same time, kung naghahanap ka ng medyo excitement, may recommend ko talaga si Aerox as motorcycle. Pwede pa sa beginners, definitely pwede. And pagdating sa looks, talaga napopugian ako dito sa Aerox. Pagdating sa aesthetic niya, napopugian ako sa kanya. Parang iba yung hatid niya na itsura. Magkakaiba talaga sila ng hatid ng flavor, parang ganun, parang flavor. Pero sa akin, okay talaga, pogi si Aerox. Diba? Yun. Tapos, let's go down to top 2. So, my top 2 will be the Honda ADV 150. Okay, so ito nung una, sobrang galing ng Honda ADV sa first impression. Kapag ka sinakyan mo yung Honda ADV, mako-convince ka talaga. Kagaya nung napanood nyo na video ko, kung hindi nyo pa napapanood, check nyo na lang sa video section ng channel ko. Kaya lagay ko dyan sa baba yung mga review nitong mga motor na to para mapanood ninyo. Ang galing nito sa first impression. Bakit? Sobrang ganda ng suspension niya, guys. Medyo pang semi-off-road experience kasi siya. Actually, adventure bike siya, pero yung kanyang hinahatid na city, pwede din siya pang city driving. Hindi siya fully talaga pang super intense off-road experience. So, pang city driving din, perfect din to si Honda ADV. Ang kanyang makina, by the way, parehas lang din ng mga nauna. Liquid-cooled, 150cc. 2 valves lang din siya. 4-stroke, single overhead cam. 1 cylinder with idling stop system. By the way, yung Aerox is merong start and stop system naman. So, pare-parehas lang yan na kapag huminto ka sa traffic, within 3 to 5 seconds, mamamatay yung makina. Then, twist mo lang yung throttle, aandar ka na ulit. So, lahat sila merong ganong feature, which is very good. So, si Honda ADV, meron din tong hazard. Meron din tong hazard key. And keyless na rin siya. Ang kanyang seat storage, napakalaki, 28 liters. So, kasya din ang full face helmet, depende sa size. Parehas lang sila ni PCX, by the way, ng seat storage. Ang maximum horsepower niya is 14.7 horsepower at 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman is 13.8 Nm at 6,500 RPM. Compared mo sa Click, ang Click is 10.8 kilowatts at 8,500 RPM, habang 13.6 Nm at 6,500 RPM. So, malamang ng 0.2 Nm si ADV compared sa PCX. Meron pa rin sila pinagkakaiba. Kung akala nyo magkakapares ng makina, meron pa rin silang differences. So yun, pagdating naman dito sa average fuel consumption, it is 48 kilometers per liter. So napakatipid niya sa gas. Kung ang inyong main goal is yung bagay na matipid sa gas, so may re-recommend ko si Honda ADV 150. Si Honda ADV 150, may re-recommend ko na inyong bilhin kung ang number one concern niyo is matipid sa gas. So, ang kanyang seat height, medyo mataas nga lang ang kanyang seat height. Ang kanyang seat height is, mas mataas pa pala to sa Aerox, 795mm. So, tiptoe na ako dito sa height ko na around 5'3". So, kung medyo maliit kayo, may hirapan kayo ng konti. Pero magaan siya, guys, magaan siya. Ang kanyang weight is 130 kilograms, 133 kilograms to be exact. Sa experience ko sa kanya, nagagaan na naman ako sa kanya, hindi naman ako nabibigatan. At the same time, dahil medyo adventurous din yung kanyang hatid, no, ano rin siya, comfortable din siya kasi naka-upright sitting position ka, tapos mataas yung handlebar. So, para sa akin, okay pa rin siya, kaya pa rin sumingin sa traffic. Medyo malaki nga lang siya, pero kaya pa din sumingin sa traffic. Depende na lang talaga sa strategy ng driver. Pagdating sa singitin sa traffic, okay din siya sa akin. Hindi mo may kukumpara sa Airblade tsaka sa Click, of course, dahil mas maninipis yung mga yun, mas maliliit. And ito naman, pang medyo adventure. So, okay din siya pang long ride, at the same time, semi-off-road experience, pero hindi ko may re-recommend na super intense off-road experience kasi parang nakakapanghinayang pa rin siyang iganon. Pero kaya naman. Pero may certain level lang ng off-road experience. Kung isasagad din nyo, and kayong bahala. Pero ako nangihinayang ako isagad siya sa super intense off-road experience. So, bibilin talaga ako ng dirt bike kung gusto ko ng trail riding. So, yun. Actually, dapat to number 1 sa akin itong Honda ADV. Kaya lang, as time goes by, nagpapapalit-palit ako ng motor. Ang nag-number 1 sa akin, top 1 is the one and only NMAX version 2.
Ang NMAX version 2 na ABS is 134,500 ang SRP, habang yung standard version naman is 119,900. Bakit NMAX? NMAX pa rin, parang 'di ba, parang household name na ngayon, sobrang laki na talaga ng pangalan ng NMAX, sobrang big time na talaga. NMAX pa rin talaga, guys. NMAX pa rin talaga yung para sa akin yung nararamdaman ko. Last time nag-Manila ako gamit yung NMAX, and talagang okay din siya, napaka-nimble, kaya mo pa rin isingin sa traffic kahit na malaki. Tapos, mas maliit ang gulong niya. Lahat ng mga nabanggit ko noong una is sa 14. Si NMAX is nasa 13 lang. Yung kanyang wheels niya, 13. Pero mataba. So, stable pa rin siya sa high speed. Yung comfort nandun, at the same time, yung power nandun. Kasi ang makina ni NMAX, liquid-cooled 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, 1 cylinder, 155cc. So, yun. Talaga pagdating sa acceleration, kung mabigat ka, NMAX talaga yung may re-recommend ko. And kung ang problema mo naman is suspension, kasi yun yung problema ng karamihan sa NMAX, suspension. Okay na yung 2020, medyo okay na yung suspension niya compared din sa version 1. Okay na yung suspension ng version 2. At the same time, madali lang magpalit ng suspension, guys. Pero yung makina, hindi mo siya basta-basta mapapalitan eh. Kung stock to stock lang yung pag-uusapan. Kaya, kung ADV, comfort, mas comfortable siya for me. Kaya lang, yung NMAX, palitan mo lang siya ng shocks, kaya na niya makipagsabayan sa ADV. Actually, yung shocks ng ADV, pwede mong ipalit, pwedeng ganun din yung gamitin mo sa NMAX. So, pwedeng Showa shock din, lalagay mo dun sa NMAX. So, perfect na siya. Kung ang pinagkaiba lang, or ang, para sa akin lang to, guys, magkakaiba tayo ng opinion. Kung nakabili kayo ng ADV, go for it. Okay yan, napakagandang motor niya. Wala akong sinasabing pangit yung ibang motor. Para lang sa akin, yung number 1, kung ako yung mamimili, kung ako yung bibili, is NMAX pagdating sa 155cc category, 150cc category. Kaya ko kasing palitan yung suspension niya. Tapos, mas pinalaki na yung fuel tank capacity niya. Nasa 7.1 liters na siya ngayon. Mas malakas nga lang siya sa gas compared sa ADV, of course. Ang NMAX is 43.4 kilometers per liter. It still may vary, depende sa driver, sa throttle control, all that stuff. Ang seat height niya is very Pinoy friendly din. Kaya ako nagustuhan si NMAX. 765mm lang. Ganun lang siya kababa. Kung akala nung iba na i-intimidate sila sa NMAX, na akala nila sobrang laki ng NMAX, pero hindi po siya matangkad, no? Mababa lang ang seat height niya. Medyo mataba lang, bubukaka ka, pero ganun din naman halos yung ibang motor. So, very Pinoy friendly din ang kanyang height. Ang maximum power niya is 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. And then ang maximum torque naman niya is 13.9 Newton meter at 6,500 RPM. And ang kanyang top speed is 125 kilometers per hour. Depende sa driver pa din. Okay, so yun. Basta sa akin, guys, kung bibili ako ng 150cc ngayon, NMAX talaga. Dati, parang sabi ko, overrated naman yata yung NMAX. Lalo kahit nung na-try ko na siya. Pero nung naranasan ko siya ng, parang nagpapapalit-palit ako ng motor. Nag-review ako ng ADV, nag-review ako ng PCX, nag-review ako ng Click, nag-review ako ng Aerox, tapos biglang NMAX ulit. Parang bumalik ako sa umpisa na doon ko naramdaman na NMAX talaga yung hindi ka mabibitin sa power, comfortable ka, very modern na rin ang features niya, digital na lahat ng panel gauge niya itong mga to, meron din siyang built-in na charger, na maganda din ang bulsa, very convenient talaga, very convenient. So, kung ako papipiliin, yun ang strong comment ko, strong suggestion ko, NMAX talaga. Actually, ako gusto ko talaga mag-upgrade sa NMAX 2020. Lalo kung ikaw, halimbawa, medyo okay na yung estado mo sa buhay. Halimbawa, medyo nakakaangat-angat ka na. Tapos, mamimili ka ng isang pang regular or city driving mo, NMAX talaga may re-recommend ko. Tapos, tsaka ka mag-big bike kung marami ka pang extra pera. Pang weekend ride mo, big bike na manual transmission na. Pero kung pang city driving, kung kaya nyo talagang bumili ng NMAX talaga yung, para sa akin, the best, no? Parang, basta, nagustuhan ko siya, guys. Honest opinion yun sa akin. Nagustuhan ko rin yung iba. Actually, sobrang gaganda din itong iba. So, kung nakabili na kayo, huwag kayong mag-alala. Okay din yung iba. Kaya nga siya nasa top 6 eh. Okay din yung iba na nabili nyo na. Kung nakabili na kayo ng ADV, okay din yung ADV. Nakabili na kayo ng PCX, okay din si PCX. Ang sinasabi ko lang, kung ako ay isang tao na bibili pa lang, and kayo sa mga nagde-decide pa lang, siguro kailangan niyo lang ng konting push. And kasi karamihan ngayon sa mga vloggers, nagiging sila eh, hindi sila nagkakaroon ng strong opinion. Parang
sinasabi nila na hindi nila masabi kung ano talaga yung the best para sa kanila. Pero ako, sinasabi ko lang kasi baka makatulong sa iba. Baka makatulong na strong opinion ko yun. Kasi iba natatakot na baka maka-receive ng hate comments. Doon nakaka-receive ako ng hate comments. Kaya lang pag gusto ko sinasabi ko, yun yung isang bagay na gusto kong i-impart sa inyo guys. Kapag may gusto ko talaga yung motor, sasabihin ko. Regardless, hindi naman nila tayo sponsored. Walang may sponsor sa akin ng motor. Lahat yan ay talagang pinaghihirapan natin para makakita tayo ng unit. Wala nag-i-sponsor sa akin. Yung Honda na nakailang unit lang sa kanila, pinapadala lang yon just for a review. No, walang agreement doon, walang kahit anong extra bayad doon. Basta gagawin ko ng review bilang maihatid ko sa inyo yung honest review. No, wala dong kahit ano, walang inikilingan or what. Yon sa akin, NMAX yung nagustuhan ko. Top 1 siya for me sa 2020, pero inaabangan ko yung Aerox na dadating. Kasi pag dumating yon, baka mas piliin ko yung Aerox na bagong dadating. Dahil mas gusto ko naman yung pormahan ni Aerox. Parang mas malakas dating niya. Parang mas chick boy. Parang mas ganon. Mas malakas sa chicks. Depende yan Para sa akin lang, medyo mas aggressive siya. So, for younger audience or mas younger na taste, mas okay siguro si Aerox. Pero okay din naman si NMAX. Parang medyo mas more professional. At the same time, parang medyo stable ka na sa buhay. Yun yung parang pinibigay na ni NMAX eh. Ganon din si PCX sa si ADV. ADV naman medyo kakaiba, yun ang gusto ko sa kanya. So, kung naka-ADV ka, okay din yan. Kung halimbawa ako magkakaroon ako ADV, okay lang din yun. Okay lang sa akin. Hindi na ako para upgrade pa. And kung wala pa ako talaga motor, NMAX talaga yung bibilin ko. So, yun lang guys. Sana nagustuhan ninyo. Those are just honest opinions from me. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Ano yung next content na gusto nyong i-upload ko? Just comment down below. Ano pa yung mga motor na gusto nyo i-review ko this 2021? Just comment down below. Huwag kalimutan mag-subscribe para wala kang ma-miss out na vlogs and reviews galing sa akin. At the same time, ito ulit, si Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.